Pangungunahan po tayo ng panalangin ni Ate Lenny. Sige, yun po tayo mananalangin. Dakilang Diyos, magpahirihan, marami pong salamat sa oras na ito. Kami po'y mag-aaral ng salita pa ng tunay na dakila at magpahirihan sa bawat buhay namin. Dalangin po, Panginoon po, ang aming pag-aaralan ay magprema sa bawat puso namin, maitanim, Panginoon po, na hindi makalimutan dahil yun ay salita mo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon po, na ating mga kapatiran na nagwawalang bahala, ay lipuin niyo po sila upang makasama rin namin na mag-aral na yung salita, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagawang kasalanan sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Halim mga po, Panginoon po, isa, dalawang natatapay po sa kapatid ko. Halim dito kami kasama namin, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, ang magbibigay po ng iyong mensahe, patuloy mo po sa amin ng taon, patuloy po siyang pagpalain, Panginoon po, upang mas lubos namin maunawaan ang iyong mga salita. Maraming salamat po sa hapon ko. Pagkamang tuloy ko konti, nandiyan ka naman ang kasama namin. Maraming salamat po. Patuloy ng pagpalain sa bawat buhay namin. In Jesus' name, Amen. Amen, amen. Ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili dahil mayroon po tayong isang tanging awit sa pangunguna ni Ate Lisa. All things work for our good, though sometimes we don't say how they could. Struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His sight. Trust His heart. This is the master plan, and He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but this is the first and last. And like a tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand,
God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Okay, bago po tawagin si Ate Lil, ay meron po akong katanungan. Cross-examine. Unahin ko si Ate Lisa, papunta ron. Hindi, si Lisa naman tanungin niyo. Walang yan. Hindi, kasi parang sayang ang pagod na. Tandaan nyo, more than 3 years na tayo rito. May 2022. Diba? Lampas ng 3 years. Ate Lisa, tatanungin kita. Pag halimbawa, example lang ha, pag binawian ka ng buhay, saan ang tungo mo? Sa langit. Explain it. Why? Kasi, nananampalataya ako kay Lord Jesus. Sumusunod ako sa kanyang utos na love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. Okay, very good. That's it. Ganun lang. Solved na. Ate Liberty. Ikaw naman ang aking tatanungin. Halimbawa, bawiin na ni Lord ang buhay natin. Saan ba ang tungo mo? Hindi mo pa alam? Alam na? Saan? Sabihin mo, No coaching. Bawal yan. Bawal yan. Ha? Dapat na kayo. Bakit? Kay Lord. Bakit? Kasi yun naman talaga yung pinag-ano natin para maligtas tayo. Okay? Tama. Panindigan mo yan, ha? Panindigan. Paniwalaan mo yan. Opo. Oh. Kailangan natin paniwalaan kasi siya po yung may ano para tayo. kung ang iniwala sa sabi-sabi ng iba. Okay. Ipapasko na si Ate Leni. Matagal nang ligtas yan. Si Ate Seni, ano ba? Halimbawa, bawiin ang buhay natin. Saan ang tungo mo? Sa impyerno o sa langit? Kasama ko nila sa kanyang hari. Kasama daw siya ni Lord sa kanyang kaharian. Ah, good. Bakit pala? Bakit? Kailangan malaman ko kung bakit. Dalawang kautusan na kautusan na yun lang ang aking ibigin siya ng Ah, hindi. okay, that's it. Okay. Ikaw na magpatuloy, Ate Lil. Eh, pwede doon ka na lang maupo nga. Sige po. Dito. Akala ko dadating pa yung dalawa. Oo. Ay, hindi. Nagpaalam na. Hindi darating. Hindi na. Okay. So, lahat namang tayo ay sumimba noong linggo. Ano ang ating topic? Yung linggo. Siguro tayo. Ano yung topic natin? Ako, naliglig lang konti eh. Nalimutan na. Pwede ba yun? Ano natin doon sa maliit na Focus lang kay Jesus. Focus, no? Ano ang ibig sabihin ng focus? Ituon ang ating Ituon ang paningin. Bakit sinabi ni Jesus na focus sa akin lang? Si Jesus ang may sabi noon. Focus lang kay Jesus daw. Bakit? Dahil sila nga nag-iyo sa Diyos na dapat natin paniwalaan. Bukod doon, ano ang sitwasyon ng buhay? Kaya sinabi, focus on me only. kahit anong dumating na mga problema siya ang makakaligtas natin. Tama, no? Ibig sabihin, ang mundong ito ay
Sabi nga ni Job, puspos ng hirap at sakit. Di ba? Lalo pag wala kang pera, ano ang bukang bibig mo? Ha? Walang pera, walang pera. Kaya walang pera. Pag sinabi, may pera akong dadating. May dadating, no? So focus sapagkat habang ang problema ang fino-focus natin ay yung mga lalagyan natin ng bigas na wala nang laman, doon tayo nakafocus sa mga problema, sa mga sakit, lalo siyang lumalaki, no? At si Jesus lumiliit. Baliktarin natin. Dapat ang focus si Jesus, kaya ang problema ay lumiliit, na? Sapagkat si Jesus, kayang-kaya niya ang lahat ng bagay, no? Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng control ng Diyos. Kaya niya sinabing, focus. Focus on me. Hindi yan ang ating topic, no? So, tandaan natin yan. Huwag ninyong kalimutan na pag may mga sakit, pag may mga problema, focus on Jesus. Pag may sakit, nalangin. Bakit? Siya ang great healer. Hindi naman ang doktor ang nagpapagaling sa atin. Instrumento lang ang doktor para tayo ay gumaling, no? At ano ang sabi sa Mateo 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added Oo. unto you. Hanapin daw natin ang Diyos, ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng bagay ay idadagdag. Idadagdag ha, tandaan natin yan. Baka mamaya hingi lang kayo ng hingi, wala naman kayong pagpapasalamat. Dapat pag gising natin sa umaga, ano ang dapat nating gawin? Magpasalamat. Magpasalamat sa Diyos, no? Ihayag natin yung kabutihan ng Diyos. Bakit nga ba tayo nagsisimba? Para magpapatayan ng worship sa Kanya. Para mag-worship, para magpasalamat. Kaya tayo may gathering, dahil sama-sama tayo magpupuri at higit sa lahat, pasalamatan ang Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. Dahil tayo sa atin, wala namang buti. Wala talagang buti sa atin. Kaya kailangan nga natin ang Diyos para tayo ay maging mabuti. Na? Kung sa atin lang, wala talaga. Okay. So, ang ating topic ngayon ay sa Mateo. Malapit na tayo matapos. Buksan niyo inyong mga Bible. Mateo 25. Mateo 25. Sayang hindi dumating yung iba. Maganda. Tatlo sila. Maganda Dalawa. tong, maganda tong topic Tatlo sila, natin. no? Si Kirina, si Edna, si Merly. In-invite ko to si Irene at saka si Merida eh. Hindi dumating. Ha? Baka mamaya sabihin din na Diyos, ay pagod na rin ako sa inyo. Iwan kayo dyan. No? So dapat pag sa Panginoon, hindi tayo napapagod. Mateo 25, pakibasa, maigsi lang itong ating pag-aaral. Sige po, pakibasa. Sa umpisa, Umpisa, 1. 1 Hanggang matapos. hanggang 6 lang, hanggang 6. Tapos yung 7 hanggang 11, Si kaya Lisa. mo magbasa? Si Lisa na, dahil may Bible. Si Lisa na. Si Lisa na lang. Ay, yung mga walang salamin, magpasalamin kayo dahil hindi pwedeng, hindi Mahal. kayo magbasa. Merong tigwa 100 lang na reading glasses. Kwenta na. yan ang sabi. Oo. Dahil, ha? Oo. Kwenta. Dahil mahalaga talaga nagbabasa ng Bible. Ha? Sige po, ako. 1 hanggang 6. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay nakakabino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatabino ay may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. 5. Na antala ang pagdating ng lalaking ikakasal
kaya inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. 6 lang po. O yun na. 7 hanggang 11, ikaw na, Ate Lisa. Agad umangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang iwan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya lumakad ang 5 dalagang yon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Okay? Napakasimple naman itong ang ating aralin. Madalas nyo na itong narinig kung kaninong sa pastor ninyo, no dati ninyong pastora, narinig nyo na rin to sa inyo din, no, te? So, ang pangyayaring ito ay mayroong kasalan. Isang ugali ng mga Hudyo na kapag merong kasalan, ang mga bridesmaid, alam niyo yung bridesmaid, yung alalay ng ikakasal, 10 yun, no? Sila ay handang pumunta doon sa bahay ng babae pagdating noong lalaking ikakasal. At importante sa kanila na meron silang dalang ilawan na may langis. Dahil maraming activities doon na magaganap, no? Pero ang oras ng pagdating ng ikakasal na lalaki, walang nakakaalam. Kaya kailangang maghanda. Ngayon sa ating kwento, merong ilang dalaga? Ilan yung dalaga? 10. 5 ang Kahanda. nakahanda o matalino, no? So, yung laging naghahanda, matalino. Yung isang 5, petek-petek. Kaya anong tawag sa kanila? Kaya naiwan sila. Anong tawag sa kanila? Ito, matalino. Ito, Hangal. hangal, no? Mas mahirap yun kaysa sa bobo. Hangal. So, yan, hindi ako may sabi niyan. Dito yung Bible ang Bible ang nagano niya, nagsabi. So, matalino at hangal. Alam naman nilang pupunta sila sa ganoong okasyon. So, sa ganyang mga okasyon, kailangan nila ng kahandaan. Na? Okay, laging handa. So, eto na. Sabi nung mga babaeng matatalino, puno ng langis, kasi langis ang kanilang pang-apoy, no? Para magkaroon ng ilaw. Yun naman sa kabila, siguro mga 1/4 na lang doon sa lalagyan. Di, ano na itatagal noon. Eh, ang ilaw, wala namang kuryente noon na ganyan, nung panahon. Di, yung ganyan lang, ilawan yun, sulo, no? Siyempre, hindi magtatagal yun kung hindi puno yung lalagyan. At sa tagal ng pagdating ng ng lalaking ikakasal, nakatulog yung mga babae o ang lahat ng tao. Nang biglang may sumigaw, siguro mga 1:00 na ng madaling araw. Dumating na, ayan na yung lalaking ikakasal. Nagbalikwasan na ngayon, no? Yung 5 matatalino, listo sila dahil meron silang handa, Nakahanda. no? Nakahanda. Yung 5, nanghihingi doon sa matatalino. Ano ang tawag doon sa 5 hindi handa? Hangal. Tandaan niyo yung word hangal, no? Hangal. Hindi naman sila bobo, kundi hangal. No? So, sabi nila, pahingi naman mga dalagang matatalino. Sabi ng mga dalaga, hindi pwede. Baka maubusan kami.
No? Pag hinati natin ito, mauubusan kami. Punta kayo dun sa tindahan. Na? At doon kayo bumili. Hindi pa nga sila nakakarating sa tindahan na bibilan nila ng langis, dumating na yung lalaking ikakasal. Okay? So, ang lahat ay masaya. Pagdating ng lalaking ikakasal, kasama na yung 5 matatalino na pumasok doon sa bahay noong bride o noong ikakasal na babae. At pagdakay, isinara na ang pintuan. Ito namang 5 hangal na babae na dalaga, nakabili nga sila at sila ay kumatok. Andito na kami, pagbuksan nyo kami. Ano ang sabi ng gatekeeper? Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pinagbuksan ba? Hindi. No? Kaya sabi, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Last week, meron tayong napag-aralan na sinasabi sa Bible, ang nakakaalam lang ng muling pagbabalik ni Jesus, saan yun makikita? Ano ang sabi doon sa kanyang muling pagbabalik? Ang mananatiling tapat hanggang wakas. Paano natin malalaman na babalik na si Jesus? Hindi yun. Yung kasunod doon. Ang kasunod. Kasunod. 14. 13 yung sinabi mo, 13. Mateo 24:13. Paano natin malalaman yung... Kasi sabi, may mga palatandaan sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang gutom, lindol, gera. Yan, pero hindi pa yan ang Palatandaan. palatandaan lang yan. Hindi pa dadating si Jesus. Ano yung katibayan na dadating na siya? Tandaan ninyo yan na yung mga pinag-aaralan Basahin mo. natin. Kapag naihayo na ang Yan. lahat Kapag naihayo na. Kaya lang, hindi natin alam kung kailan maihahayo sa lahat ng ng bansa. bansa. So, ang palatandaan kapag naihayo na, naintindihan mo, Liberty, babalik ang Panginoon, may mga senyales, may mga signs, no? Lindol, di ba nabalitaan mo, laging naglilindol, Gera. baha, no? Lagi naman binabaha, gera, no? Tagutom, bagyo, palatandaan. Pero hindi pa babalik si Jesus. Yan ay palatandaan. Ibig sabihin, malapit na siyang dumating. Pero ang totoong palatandaan na siya ay muling babalik dito kapag naipahayag na ang salita ng Diyos sa lahat Sa buong mundo. ng lugar, sa buong mundo. No, tandaan ninyo yan. Kapag ano-ano ang Saka darating ang kailan wakas. darating ang Kapag Panginoon. naipangaral na sa buong sanlibutan ang salita ng Diyos, saka darating ang wakas. Eh, may YouTube ngayon, lahat na ng may Facebook, lahat na ng bansa. Mayroon. Okay. Ano ang simbolismo nitong 10 dalagang matalino at 10 hangal? Ito yung uri ng tao na laging naghahanda, na? Ang groom o yung lalaking ikakasal, nire-represent noon si Jesus, na? Na dadating siya pero walang takdang oras. Ang ama lang ang nakakaalam sa oras at araw ng kanyang muling pagbabalik. So ano ang kailangan nating gawin, no? Ang sabi dito, be prepared for the day of judgment. Kailangan daw nating maghanda sapagkat ito na ang araw ng paghuhukom. Hindi na to araw ng pagliligtas. Sabi ko nga sa inyo, sa muling pagbabalik ni Kristo, ano na ang katungkulan niya, Ate Seni, ni Jesus? Hukom. Yes. No? Amen. So hindi na siya tagapagligtas. Savior. Hindi na siya tapos na yung kanyang tapos na yung kanyang tungkulin bilang Savior. Savior, tagapagligtas. So, ano ang mensahe nito sa buhay natin? Be prepared, parang Boy Scout. Maging tapat tayo sa hanggang wakas sa paanong paraan.
sa pagiging handa. No? Kaya lamang tayo nagiging tapat kapag tayo ay makita ng madatnang tayo ng Diyos na handa. Okay? Sabi dito, be spiritually prepared. No? Dapat daw spiritually we are prepared. Bakit? Kung si Kristo ay kilala lang natin sa nguso at hindi sa puso, tandaan ninyo ha, kung kilala nyo lang si Kristo sa nguso pero hindi sa puso, baliwala yun. No? Hindi yan makakaligtas sa'yo. Yung pagsimba, hindi rin makakaligtas sa'yo. No? Gathering. Pero, ang lahat ng nasa simbahan ay mga ligtas. Dahil kaya tayo nagpupunta doon para tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kung wala kang Kristo sa puso mo, anong ipagpapasalamat mo sa Diyos? Di ba? Wala. Walang bearing sa iyong puso lang. Pag sinabi, pag i-introduce mo si Jesus, mamimiloso po pa, ay kilala ko na yan si Jesus. Matagal ko nang kilala yan. No? Pero, wala sa puso. Dahil makikita mo rin ang taong may Kristo. Ano ang palatandaan ng taong may Kristo? Sa kapwa. Hmm. Tayo, siyempre, nananampalataya. Sige, marami pa. Ano pa ang masasabi ninyo? Sinusunod na yung kanyang mga utusan. Ayan. Ha? Mag-anyaya, no? So, dapat matuto rin tayo mag-anyaya kasi kung wala tayong Kristo, anong sasabihin natin? Kaya, bakit ka nag-aanyaya? Diba? Oo. Kung ano yung tinanggap natin sa Panginoon, dapat i-share din natin sa iba. At tandaan niyo mga kapatid, ang taong may Kristo sa kanyang buhay, iba ang aura. Parang si Ate Sini, no? Ibang-iba, no? Si Ate Lisa, Si Liberty. si Liberty, no? Kahit andyan daw ang asawa niya, iniwanan niya, tama. Hindi mo naman Diyos yung asawa mo, magpaalam ka lang. No? Hindi ako payagan, papunta pa rin ako. Amen. No? Kasi Panginoon, pinupuntahan ko. Tama. Parang si Merlika, kahit putulin ang daliri. Paglalaban Bibigay ko ko. ng Panginoon. Oo. No? Mas mahalaga to, hindi mo naman tagapag... Baliw ng kaligtasan. Tama din. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng asawa mo. Maliligtas ka at makakarating ka sa langit sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo. Oh, no? So, alam na natin. So, be spiritually prepared. Ibig sabihin si Kristo nasa ating puso na tinanggap na natin siya pagkatapos natin pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Tinanggap natin siya sa ating puso at ipinamumuhay. Kaya nga, si Lisa ay, ano ang bantog kay Lisa? Nababaliw na daw dahil kanta ng kanta. No? Hayaan mong mabaliw sila kapapakinig sa'yo. Kasi sila marunong Oo. Ako So, ay wala kasi akong kausap. Handa lang ako, walang pakialam. Oo. Sapagkat sila, ang tawag sa kanila, ano? Hangal. Kaya ka nandoon sa pulpito kumakanta para sa kanya. Yun ang the best. Yung iyong buhay ay ipinaglilingkod sa Panginoon. Na? So, ano pa ang sabi dito? Ang oil daw na inihanda ng 5 babaeng matatalino, ang simbolismo noon ay kahandaan. Ibig sabihin, yun yung banal na espiritu. The oil symbolizes readiness and the Holy Spirit. Na? Ito ay nagpapatunay ng pangangailangan natin ng continuous o nagpapatuloy at totoong relasyon natin sa Panginoon, no? Yung Holy Spirit. Okay. Paano natin nakuha yung Holy Spirit na yun?
Paano tayo nagkaroon ng Holy Spirit? Kung ang alam ko lang po, yun, bukan sa puso mo, may ang ano mo ay nasa Panginoon. Yung connection. Tama, dapat may connection ka, no? Kaya pumapasok, kaya nasa atin ang banal na espiritu kapag tinanggap natin si Kristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Bakit Panginoon? Bakit pag ikaw namamanginoon, anong ginagawa mo? Sinusunod. Sinusunod, no? Utusan. Sinusunod. Bagamat hindi natin nasusunod, wala naman talagang nakasunod sa kautusan ng Diyos. Pero, kapag inibig mo ang Diyos na solo, siya lang ang iniibig mo. Kaya tignan mo na dito ka, tinakasan mo yung asawa mo. No? Inibig mo ng higit si Kristo kaysa sa asawa mo. Hayaan mo na yan mamaya. No? Malayo pa lang manalangin ka, in Jesus' name, matulog na lang siya. No? Yan ang katibayan na ang banal na espiritu ay nasa atin. Ano ang ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay? Ano? Unang ko po, yung hindi naman ako perfecto, pero kapag hindi ako nakakaano, kasi maraming handa, bakit tinutulak ako ng banal na espiritu? Kapag takot yan, malilitan yun na wag pagka dyan umukos. Kunti, malakas na akin lumak. Ano ang sabi ng banal na espiritu sa atin tuwing linggo? Ano ang udyok ng banal na espiritu? Pasalamat. Salamat pa. Magsimba. Magsimba. Magsimba talaga. Pangapuri sa Kanya. Kasi nasa Bible yan. Huwag nating kaligtaan ang pagtitipong banal. Never. No? Yan daw ang palatandaan ng udyok ng banal na espiritu. Ano pa? Anong ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay? Nagtuturo. Kaya kapag nagbabasa kayo, minsan hindi nyo maunawaan, mag-pray muna. No? Mag-pray muna para maunawaan. Ano pa? Nadi-discern mo rin, o ano bang discernment sa Tagalog? Nakikilala mo ang kapatid sa hindi kapatid. No? Meron kang discernment. Ano pa? So, mahalaga na meron tayong banal na espiritu sapagkat ito ang nagpapaunawa. At kailangan daw natin ng nagpapatuloy na relasyon sa Diyos. No? Kapag hindi tayo nagsimba, ano ang nararanasan natin sa ating buhay? Parang mabigat ang Problema. Hmm. Hindi magaganda sa pamilya. Kapag hindi tayo nagsisimba, kulang. Dahil yan ang isa sa requirement ng Panginoon. Huwag nating kalimutan ang pagtitipong banal. Na? So, nais ng Diyos na baka sabihin ninyo, pwede naman ako magsimba mag-isa. Sabi ng Diyos nga, huwag kaligtaan ang pagtitipong banal. Ibig sabihin, gathering of the saints. Na? Tayo yun. Hanapin mo, Hebreo 10:25. Sige, tuloy ka lang. Habang hinahanap. Tuloy lang. Hebreo 10:25. Kaya sabi, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Kaya dapat lagi tayong handa. Na? Ang kahandaan sa maraming bagay, baka handa lang tayo sa mga physical. Masigit nating paghandaan ang ating spiritual na pamumuhay. So, ano ang lalabas sa mga bibig natin kapag tayo ay namumuhay ng spiritual? Pag mo namubuting bagay, No? ang lalabas mo rin masasama. Ano yung fruit of the Spirit? Nakita mo na, Lisa? Pag-ibig. Kagalakan. May ito. Sige. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong
makikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Oh, kita niya? Ugaliin daw ang pagtitipong banal. Malapit nang dumating ang pang-prepared. Ang araw ng linggo, hindi yan araw ng paglaba. Maglaba kayo Lunes hanggang Sabado. Biyernes. Sabado magpahinga naman kayo. Siyempre pagod na kataon lupa, no? Oo. Hindi yan hindi yan kung kailang linggo, ay busy po ako, naglalaba ako ng uniform. Ang dami-daming araw, no? Maglaba na kayo. Malayo pa lang, araw-araw maglaba na kayo, magkusot. Hindi yung kung kailan yung araw ng Panginoon. Tandaan natin, ang linggo ay araw ng Panginoon. Ibinukod dyan at yan ay binanal ng Diyos. Kaya dapat sundin natin at igalang ang araw na iyan. Diba? Yung mga iglesia ni Cristo, bakit mga iglesia ni Cristo walang pantayan? Yan lang ako believe sa kanilang Disiplinado. samahan. Disiplinado. Pag Disiplinado. araw ng nakaputi pa yan kahit umuulan. Agaw. Oo. Gown. Tama. Sabi ko, Mga lalaki nakagandang. Kasi Mm. nga, ang sabi nila, pag pumasok ka daw sa iglesia, maligtas ka na. saan makikita yun sa Bible? Wala naman. Nagsimba ako dun eh, isang buwan, inaral ko. Hindi ko magustuhan kasi yung tapos nung matatapos na yung kanilang parang gospel, lagi sasabihin manampalataya tayo kay Manalo. Ah, sabi? Oo, kaya hindi ako, di ba isa lang Hindi na kay Kristo, kay Manalo. Oo, kay Manalo. Kaya ako hindi. Ako dapat si Kristo lang ang sasampalataya. Yun lang ako. Kasi si Manalo daw, Sa iglesia ni ang Cristo. tagal yung pinang turong, Son of God. Di ganito na ang gawin nila, palitan na ang pangalan. Iglesia ni Manalo, hindi si Kristo. Kasi ako naman ang kukuha na Iglesia ni Kristo, tanggalin na nila ang lisensya. At saka kung si Raymond nilangin taimtim na taimtim, parang naiyak ka. Kasi pag yung nakapikit silang nga, tinitingnan ko sila. Nagusyoso ka pala. Pero marami din namang sa panalangin. Kaso nga lang yun ang maraming mga gandang panalangin sila. Hindi, Sa kapwa, nasa sa bayan si tao. Manalo. Yun nga, hindi nga pwede yun. Saka Hindi ako doon, pwede sumamba sa tao. Pagkabigay. Tao yun eh, Pag hindi ka tama. nagbigay, tataog yung teacher mo. Di ba, no? Dati. Kailangan magbigay ka. Kasi tinataog daw yung teacher. Pero ngayon, iba na, nakalista yung para sa Santa Cena. Bukod pa yung iaabulin mo ng 2 beses ng sampay. Bebes sa Oo. Bukod pa yung nililista na abuloy para dun sa Santa Cena, yung tao na. May 10% pa yan. Sweldo mo. Meron. Anong 11? 10%. Ah, 10%. Kung ano yung Mayroon talaga kita ikapo. mo, nakalista yun dun eh. Yung Baka kinikita yun mo ang monthly, sinasabi. tapos binabawas na yung 10%, itabi mo na yun para na yun doon. Wala akong naano na nun. Basta yung pag sa Santa Cena, meron nakalaman doon. Meron silang booklet na nakalista yung mga binibili mo. Pag kulang daw yun, sasabihin dagdagan. Pag yung isusulit na, dagdagan at kulang. Ay, ganoon. Ang tagal ko yun. Ang talino naman nila. Kita mo, kaya kita mo, mayaman. Ang dami, pero ang laki ng building. Oo. Kaya gagawin na rin natin. Adelina. Itataon. Madali pala magkapera. Pero hindi. Joke. Wala nga akong ikaw pong hinihingi. Ang sabi kasi, be a cheerful giver. Ibig sabihin, magbigay ka ng May kagalakan. may kagalakan. Eh bakit nga sila napipilitan? Pero yumaman naman, katama, daming pera. Ayun nga, 5 matalino at 5, ano yun? Angal. Doon sila. Dahil nauutok sila. Hindi sila nagbabasa ng Bible. Mga hangal pala yung nauto nila. Oo. Dahil hindi nila alam yung kanilang karapatan. No? Pero ang mga member, kawawa, mga poor, mga pobre. Kasi nga yung naging kasama ko rito, no? Iglesia ni Cristo. Talaga daw pinupwersa sila na magbigay. At Lene, last week may pumunta sa amin pamangkin ko. Iglesia ni Cristo. Anak ng kapatid kong panganay. Pinalayas sa bahay.
Dahil kuryente, hindi nakakabayad. Binigyan na lang namin ng 2,500, 1,000 sa kanya, 1,000 sa akin, 500 Leslie para makabayad. At tinaningan, linggo ng gabi, umalis na sila. Tinaningan. Poor na po. Walang gamit. Nang mapuntahan ko sa nilipatan, temporary. Kawawa, walang kagamit. Saan mo nakatira yun? Pinatira ko sa Tracy. Nagpaalam ako sa kanila. Sa bahay niyo. Sa bahay namin. Kasi duplex yun. Ilan mo sila? 5, 3 anak. Mayroong 3 years old yata. O 5, mayroong 3, may kapapanganak yan. Ano yung kamag-anak niyo? Pamangkin niya, te, anak ng kapatid niya. Iglesia ni Cristo. Poor na poor. Ngayon, iglesia pa rin ni Cristo. Ayun, hanggang ngayon. Diakono siya. May katungkulan siya. Mayroon siyang kawan. Hindi yung sinyeran. Hindi yung... Mahirap, te. Matitigas o ang ulo niya. Ang sa akin na lang, matulungan lang siya. Sabi nga nito, sana kinondisyon mo. Umalis na kayo sa Iglesia ni Cristo, lipat na kayo sa amin. Hindi ganun eh, hindi kasi ganyan. Ang sa kay Lord kasi yung bukal sa iyong pagkikita. Mahalin mo si Lord. Yung hindi nila. Kasi hindi naman gagawin. Ay, inaralan. Lagi Sa inaaralan. Inaralan ko. Pero napansin ko may katigasan ng ulo. Kuha na sila, sulit na sila. Yan na nga ang Diyos nila, si Oh, Manalo. tingnan ninyo. Ang Kristo natin, ang Diyos natin, ano ang ginagawa sa atin? Pinapalaya tayo mula sa pagkaalipin ng kahirapan. Kaya ngayon, may nakatira na sa bahay namin. Pero napapasalamat din ako dahil unang-una, pangit yung bahay na walang nakatira eh. Kalahati lang naman namin. Saka, yun na nga eh, nabagbag ang damdamin ko na wala, pinalayas. Pinalayas talaga sila. Kaya kailangan ganito. Eh sana hindi na siya nagbayad ng kuryente. Ba't nagbayad pa? Na barangay. Nilarangay. Hindi Yung sila, bayad ng kuryente, ganito po, pinalayas pa. antik sa akin. Ang sinabi pa sa akin, di ba? Ganito po, pag hindi nagbayad ng 2,500 sa kuryente, sila lang ang aalis. Lahat ng gamit nila iwan. Saan sila nakatira po? Sa bahay na namin ngayon. Pero yung bago Dati, ewan ko Sa kung saan. in-house, Hindi ko man dinadalaw yan sila. dumating na. Ewan ko kung saan. Kaya mapalad tayo. Di ba? Dahil tayo, binibigyan tayo ng freedom ng Diyos. Malaya tayo. At pinapaginhawa tayo. Inaalis niya ang burden. Kaya nga sabi, yung lahat ng ating kabigatan, kung ano daw yung meron sa atin, di ba yun yung ano ni Pastor Dan? Bigay daw natin Lord Jesus. sa Panginoon dahil hindi natin kaya. Ang focus kay Jesus. Ang focus lang kay Jesus. Hindi sa problema. Pero doon sa kanila, pumasok ka na nga sa kanilang iglesia, problemado ka pa dahil napakabigat ng mga alituntunin nila. Sa atin, napakagaan, ayaw pa magsipagsimba ng mga tao. Kaya tama ang sabi niya kanina, yung 5 yun eh, yung mga hangal. Walang kautak-utak. Bubu. Hangal. Niluloko sila ng iglesia nila. Ang yaman-yaman ng Maraming iglesia. negosyo Yan. yan. Ang yaman na. Maraming business yan. Oo. May ospital sila, may Ipinanegosyo na eskwelahan. eh. Oo, may hospital. May mga negosyo na. Kumikita na ng gusto. Bakit po ganun? Kaya dapat sa atin marami na magsipasok. Iba din, dapat marami na marami sa atin dapat Obligado pumasok kang dahil magbigay. ang ganda ng aral na, di ba? Sa ibang mga churches, hindi nyo nakukuha yung ganyang mga aralin. Oo. Saan? Sa ibang mga churches, ako, Oo. hindi mo makukuha ang ibang mga, oo, putol-putol. Kung ano lang yung gusto nilang. So ngayon, base doon sa atin na pag-aralan, saan tayo doon? Sa 5 matalino o 5 hangal? Huwag nyo nang sagutin. Bahala kayo magmuni-muni sa inyong mga sarili. Kung ha? saan ka Kung doon. saan ka doon. Kung doon ka sa hangal, pwede namang mabago. No? Hanggat may buhay, may pag-asa. Dahil meron tayong Kristo. Pag meron kang Kristo, mababago at mababago ang iyong buhay. Oh, ako naman ang magtatanong. Sige, Yung sabi niya, ano ba ibig sabihin ng spiritually prepared? Yung laging handang sinabi mo, kasasabi mo. Ano ba yung ibig sabihin mo?
spiritually prepared tayo. Laging handa, sabi mo sa Tagalog. English. Handa. Ha? Ano? Ano ang gagawin? Ano? Ano? Pananampalataya Ito na nga eh. Ginagawa na nga natin. Itong Bible study, na pre-prepared ka, nakahanda. Kaya huwag kayong mag-a-absent sa Bible study. Bible study. Dito tayo natututo sa church. Makikinig lang kayo sa sermon. Paglabas nyo, libot nyo na kung ano. Diba? Kung ano lang yung nakakatawa, yun ang natatandaan. Tapos hindi naman kayo makapagtanong. Samantalang dito pa lang, tanungin nyo na kami. Sasagutin ko kayo. Ito ang spiritually prepared. O, di ba? Dito Alam nyo na. iniaalala natin. Pag tinatanong, aywan. Laging handa. Anong ihahanda mo? Blanco eh. Alam ko naman, hindi ko ba Sabi kasi, huwag mong sabihin. Isa nililista ko pa nga pag nagbabasa ako. Nililista ko yung mga tanong na dapat itatanong. Nililista ko. Uy, ba't hindi ka magtanong? Ilista mo yan, tama. Nililista ko yung dapat na aralin. Mm-mm. Kung daw kung ano kahulugan, nililista ko na. Para hindi ko malimutan. Ba't tinanong? Wala na. Kasi hindi. Minsan kasi ito pag pala gano'n, yung hindi ka nagbabasa, wala sa loob mo yung ulit-ulit, na pumapasok din. Siyempre, may edad na ako eh. Minsan nalilimutan ko. Pero kung talagang gusto ka, nare-retain din. Yung iba. Yes, Pero yung iba, hindi naman. Pwede mo rin hingin sa Panginoon yan, te. Kasi wala naman sa edad yan. Kung gusto mo magpatuloy talaga, pwede mo hingiin. Oo nga, minsan siyempre, kapag iniisip, iniintindi. Pero pag ganun pa na talaga, tatandaan mo yung mga bagay-bagay. Pag iniisip mo, Saka- nag-iisa ka na lang. Ito pa ha. Ito pa. Saka tingnan nyo na lang. 3 taon na kami mahigit dito. Wala naman kaming sweldo, di ba? Hindi nyo naman ako binibigyan ng pera. Bakit kami nagtsatsaga? Sandali! Bakit kami nagtsatsaga? Di ba? Para sa inyo yan. Yan yung sinasabi ko. Utos ni Lord, mahalin mo ang Diyos, pangalawa, mahalin mo ang kapwa. Kaya ang pagmamahal ko sa iyong sarili. Kaya ipinakikita namin ni Mrs. na mahalin namin kayo. Minsan Ano naman ba? may nagbasa ka naman kasama. Kung wala naman nagpapaliwanag sa inyo, Tama. maayos. May nagpapaliwanag kasi pinipili yan eh. Mababasa yan sa Acts chapter 8. No? Basa ng basa si Yuno. Lumapit si Filipe. Nauunawaan mo ba yan? Ang sabi, kung wala naman magpapaliwanag, hindi ko ito mauunawaan. Yung binabasa niya yung Isaiah chapter 53, si Jesus. Pinaliwanag niya, si Jesus yan, yung mga may latay sa likod. Di ba? Kailangan talaga magpapaliwanag. Kaya ako nandito, di ba? Kaya kami nandito para magpaliwanag. Katulad ng ating pinag-aralan, yung asawang lalaki symbolizes Jesus. Si Jesus. Na anytime ang kanyang muling pagbabalik. Walang walang definite time, walang definite na araw. Basta babalik siya. Ngayon, ang sabi, kailangan lang nating maghanda. Kaya magdala pa kayo lagi. Magdala kayo ng Hindi ako pupunta sa pupunta sa linggo. Hindi pupunta ako. Oo. Saka yung kabataan, dalhin mo yung mga bata. Sagot ko na Hindi lang pupunta. doon lang ako. Bakit? Sinusundo kami. Yung iba naman, oo. Yung iba naman, oh, sumama ka sa akin. Ayoko, maganda doon. Bakit? Maraming pagkain. Uy, pagkain lang pa. Pero hindi bali, hayaan mo na. Pag mayroon ng simbahan, hayaan mo na. Pero kung Katoliko, hayaan mo. Kasi ang Katoliko, kawawa. Pero yung Kristiyano na rin, hayaan mo na. Proselyting yan. Malayo. Ganyan ko sabi sa yung doon may pagkain. Ganyan. Secret, ako na lang nakakalam. O di, Pakakainin ni Ate Lenny. Papakainin natin yung Next linggo-linggo. time, sabihin. o bibigyan ko ng pamasahe. Oo nga, sabi niya, sinusunod Next sila. time, sasabihin ko sa'yo, pag nakasala Sila lang na, pa, ako na hindi ko mismo kayo, magsabi hindi, at ah. hindi. Hindi na kami kakain, siyempre yung Oo. promise ko Oh, yun. sige, subukan Ako na mo.
sabi, Ate Linnea, na yung sinabi ko Oh, sa'yo, sige. gawin mo na yung pangako mo. Oh, sige, subukan mo. Kaya lang, Sige, baka banin ko baka muna. yan mamaya o tinigyan, siyempre sasabihin mo muna sa akin. O. Para nakahanda rin ako, di ba? O, Ate Lene, wari, dalawang pupunta, ano? O, may pagkain. O, di, gagawin ko, pero hindi kayo kakain. Ay, hindi pagkain ang ibibigay mo. Ano? Ano, yung hindi naluto, ibigay mo yung mga bigas ba, kalahating kilo, isang noodles, yun na lang. Oo, Huwag sige. na pagkain kasi tutulo yung lapit namin. Oo. Pag nakita namin yung O, mga sige. O, sabi, gagawin ko, sige, subukan ko. Sige, next time. O. Ako, hindi ako basta-basta Huwag niyo mura-urada na, o ay, Ate Lene, wala ka naman Ako hindi ako sinabi sa akin. basta-basta makahayo ng malayo. Kung sino lang yung, minsan kasi may pumupunta doon sa akin, magtatagal, yun, kinakausap ko, sinasabayan ko ng mga Sige, oo. salita ng Diyos. Gagawin ko. Iniyayaya ko rin. Oo. Yung madadala, Ikaw. madadala ko. Yung hindi, Ayoko ng isang punta, dalawang punta. Yun. ay, ito, dinala ko na po. Regular na ano, ha? Yun po. Okay. Ano, So, salamat sa inyo. Wala kayong Closing tanong? prayer. wala. Wala na. Oras na. Wala na. Closing prayer. Wala kayong request? Hindi, lahat kami, pag-pray muna na kami, tawag pamilya namin. Kasi kami talaga yung, hindi kami nagsasawa. Yung pangangailangan nila. Oo, yun. Yung asawa mo ba, iglesia? Hindi ko nakalik. Katoliko. Gusto mo? Niyayaya ko, ma'am. Oh, ayaw. Ipe-pray na lang. Pag-pray mo Lagi mo na, yung madadala mo rin yun. Na-prepare ko na lang. Oo, sige. Kasi, Hindi Sige naman na, Lin. wala, oo. Ako, ganyan din yung asawa ko. Oh. Nung bandang huli, bago nawala, oh. Ako nawala. At kasama ko nagsisimba. Tayo manalangin na. Sige. Salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat din sa oras na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat o Diyos na muli ay binigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang maunawaan namin ang mga parables na inihayag mo sa amin sa hapong ito. Salamat o Diyos sa banal na Espiritu na patuloy na nagtuturo sa amin at nagpapaliwanag sa amin ng katotohanan, Panginoon. Salamat o Diyos sa tahanang ito na patuloy na nagbubukas ng kanilang lugar, Panginoon, upang idaos namin ang mga pag-aaral na katulad nito. Dinadalangin namin o Diyos ang mga hindi nakarating, nawa sa susunod naming gawain ay patuloy mo po silang akayin dito, Panginoon, upang sa ganoon ay magkaroon din sila ng kaalaman sa mga bagay na dapat nilang matutunan. Sa hapong ito, O Diyos, tinataas namin ang buhay ng aking mga kapatid. Pinadalangin ko po si Ate Seni. Siya po ay malapit ng maging isa na lang siyang mamumuhay dyan sa kanilang tahanan dahil aalis ang kanyang mga anak. Dalangin kong patuloy, O Diyos, na iyo po siyang subaybayan at ingatan. Ganon din ang kanyang mga anak na aalis. O Lord, ikaw ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Dalhin mo po silang payapa sa lugar na kanilang bagong titirhan. Thank you po, Panginoon, sa buhay ni Ate Seni. Ganon din si Ate Lisa, Panginoon. Salamat sa kanya na meron siyang puso, Panginoon, na patuloy na nag-aakay ng mga kapatira, ng mga tao, Panginoon, upang makakilala sa iyo at ma-share niya ng buong husay ang iyong mga salita. Tulungan mo po siya, Panginoon, sa kanyang pamumuhay bilang nag-iisang magulang, Panginoon. I-bless mo po ang kanyang mga anak. I-bless mo rin po siya, Panginoon. Maging ang kanyang tindahan. Nawa ay dumami ang kanyang customer at maging malago ito, Panginoon. Ganon din sa buhay ni Ate Liberty. Thank you po, Panginoon, na inakay mo siya dito upang siya man ay makakilala ng lubusan sa iyo. Tulungan mo po siya, Panginoon, at biyayaan ng kaunawaan, Panginoon, na makilala kanya ng lubusan sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya at patuloy mo pong ipagkaloob sa kanya ang desire na siya ay laging nasa aming kalagitnaan upang patuloy siyang maaralan, patuloy siyang makakilala sa iyo, Panginoon, ng lubusan.
Pagpalain mo rin po siya, Panginoon, maging ang kanyang sambahayan. Ganon din po si Ate Lenny. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Ang 80 years, Panginoon, na naging tapat ka sa kanyang buhay. Salamat sa loob ng 80 years, Panginoon, naging saksi ka kung paano namuhay si Ate Lenny, paano siya naglingkod sa iyo, paano siya nagtatapat sa iyo hanggang ngayon. At dalangin ko pong patuloy ang pag-iingat mo sa kanya, bigyan mo po siya ng kalusugan na mabuti lagi, at patuloy namin dinadalangin si Dong, maging si pangalan ng anak mo, Cynthia. si Cynthia, patuloy mo pong biyayaan, Panginoon, ng mabuting kalusugan, maging si Cindy, si Eric, at saka si Chato. O Lord, ikaw po ang magpatuloy na magpala sa mga anak ni Ate Lenny. Salamat, Panginoon, na sa kabutihan mo sa buhay ni Ate Lenny, at ito ay umaagos hanggang doon sa kanyang mga anak. Thank you, Lord, sa pagpapala mo sa tahanang ito. At maging kami ni Pastor ay patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, na dumami pa ang magiging kasama namin, Panginoon, sa darating na araw, na huwag silang mag-atubili at huwag nilang panghinayangan, Panginoon, ang oras na pinagkaloob nila para malaman nila ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang siya magpapalaya sa amin. Salamat, O Diyos, dahil kami ay pinalaya mo mula sa lahat ng kabigatan namin, sa lahat ng suliranin, sa lahat ng problema, sa lahat ng sakit, Panginoon, na dulot ng kaaway. Huwag mo pong ipahintulot na makalapit sa amin, Panginoon, ang gawa ng kaaway, dahil ang kaaway, Panginoon, ay nagmamadali rin sa kanyang mga paggawa ng kasamaan, sapagkat nalalapit na ang kanyang wakas. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mananagumpay, kaya kami na mga anak mo ay patuloy na mananagumpay. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hindi ko kwento-kwento